Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome back sa ating programa ngayong hapon, Blessed Hope, every Thursday at 3 p.m. with Pastor Jonathan U. Altis and yours truly, Pastor Ariel Esperat. Okay? Bago ko kayo dadalhin sa salita ng Panginoon ngayong hapon, babatiin muna natin lahat ng babatiin natin ngayon. Okay? So magandang hapon sa ating mga listeners, no? Ang nakapag-subscribe, nakapag-follow, no, sa ating Facebook. Magandang hapon po sa inyong lahat. And also sa lahat natin na nakasubaybay or tagapakinig sa ating radyo, no? Naka-tune in ngayong hapon na ito sa Radyo Boracay 106.1 FM. Okay? Magandang hapon po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Okay? Kumusta po ang mga lahat ng nagtatrabaho dyan sa Boracay? Yan, grabe. So, everyday talaga busy ang linya ng mga workers natin dyan sa Boracay. Siyempre naman maraming mga tao. Okay, so kaya babatiin natin sila kung nakikinig sila and nanunood sila ngayon. No, babatiin natin sila ng magandang hapon. Sana'y proteksyonan kayo ng Panginoon at bigyan kayo ng magandang pangangatawan na magagamit nyo sa inyong trabaho. Yan, okay? Sa lahat ng ating mga government official, no? Sa ngayong hapon na ito na patuloy nagtatrabaho, no, sa kanilang tungkulin bilang government official, no. Magandang hapon sa inyong lahat dito sa Malay, no. Magandang hapon sa inyong lahat. Yan. And prayer ko na sana bigyan kayo ng wisdom ng Panginoon na magamit nyo sa lahat ng desisyon para mapalago ang Malay. Yan. Okay, magandang hapon sa inyong lahat. And also sa ating mga teacher, yan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa ating mga teacher na hanggang ngayon nagpapatuloy sa pagtuturo sa mga kabataan, no? And ang prayer ko talaga sa inyo ay bigyan kayo ng mahabang pasensya. Kay hindi gid natin maiiwasan or hindi gid maiiwasan nga ara gid sang mga kabataan nga dungol, no? So daw budlay anuhan mo gid, pero no, sana bigyan kayo ng mahabang pasensya and tulungan kayo ng Panginoon, i-guide kayo na maturuan ng mabuti yung mga estudyante. Yan, okay? And also sa ating mga parents diyan, no, na nasa bukid, no, sa kanilang farm. Magandang hapon sa inyong lahat dyan. Ito yung magandang yung magandang oras na kung saan nagpapahinga sila. Yan. Okay? So ngayon medyo makulimlim. So hindi mainit, no? So yan, tatrabaho yan sila ngayon. So magandang hapon sa inyong lahat. Ang prayer ko, bigyan kayo ng kalakasan ng Panginoon na magagamit nyo sa pagtatrabaho sa farm. Yan. And also sa ating mga parents, no, na nandyan lang sa bahay, nanonood kag nakikinig, no, sa programa natin ngayong hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat. And my prayer na bigyan kayo ng blessing ng Panginoon. Ibigay sa inyo yung magandang pangangatawan, lalo't-lalo na sa buong pamilya. Okay? So, dyan lang tayo muna, okay? So, ngayong hapon na ito, dadalhin ko naman kayo sa salita ng Panginoon. And dadalhin ko kayo dito sa John chapter 4. So, libro ni John, Book of John. Okay? John chapter 4 verse 23 to 24. Okay? So, babasahin natin. Pagkatapos nito, mag-pray tayo, hihingi tayo ng wisdom sa Panginoon. Okay? Sabi niya dito sa John chapter 4 verse 23 to 24, "Yet a time is coming and has now come when the true worshippers
will worship the Father in the Spirit and in truth. God is Spirit, and His worshipers must worship in the Spirit and in truth. Okay, mga abyan, mag-pray muna tayo. Hingi tayo ng wisdom sa Panginoon. Lord Jesus, thank you so much. Sining hapon na binigyan niyo po, Lord God, sa amin. Thank you so much, Lord God, sa opportunity na binigyan niyo po, Lord God, sa akin na kung saan ay makapag-share na naman ng salita mo through live streaming and through on air. Pray ko po, Lord God, sining hapon na ang mga tagapagsubaybay and also tagapakinig, Lord God, ikaw po mag-bless sa kanila. Tani po, Lord God, ang prayer ko lang na magpatuloy sila hanggang sa matapos, Lord God, ang programang ito. Nakatune in sila, Lord God, hanggang matapos ang programang ito. I-bless niyo po, Lord God, ang kanilang buhay. Pray ko din po, Lord God, sana na meron po silang matutunan galing po sa salita ninyo. And also po, Lord God, sa akin, ikaw po magbigay sa akin ng wisdom, yung mga natutunan ko galing sa salita mo, na ibabahagi ko, Lord God, sa kanila. Naway po, Lord God, na tulungan niyo po ako, Lord God. Hindi po sa akin, kundi sa inyo po galing, O God. And also, Lord God, patawara kami, Lord, sang amon nga mga paglapas nga na obra, Lord God, naman sa inyo. Na kung saan, Lord God, hindi ka na sisiyahan or hindi ka natuwa. Kag patawara kami, Lord God. Nakaobra gid kami sang sala sa imo. Sala sang amon nga panghuna-huna. Sala, Lord God, sang amon nga pagpanulo. Sala, Lord God, sang amon nga paghambal. And also, Lord God, sala sang amon nga ginaobra. Patawara gid kami, Lord. Daw para sa amon, Lord God, daw katawhay man lang obrahon. Pero sa inyong mga mata ay hindi pala ito maganda. Kaya po, Lord God, humihingi kami ng patawaran sa inyo. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. And salamat, Lord God, dahil ang salita mo naman ay nagsasabi na kung sino o kung ikaw mismo o kung sino na tao ang humihingi ng kapatawaran, ikaw po na Diyos, faithful na magpatawad sa aming kasalanan. Salamat po, Lord. Salamat po sa love, sa mercy na binibigay niyo po, Lord God, sa amin. And huwag po namin kalimutan na ikaw po, Lord God, ay just God. Ibig sabihin, galit ka sa kasalanan. Kaya po, Lord God, every day, tulungan niyo po kami na hindi po kami gumawa ng kasalanan. I-guide niyo po kami, ipalayo niyo po kami sa mga tukso na kung saan nakikita namin at nasa palibot namin. Ipalayo niyo po kami, Lord Jesus. Sa aming pagpapatuloy, i-bless po, Lord God, itong programa na ito. Itong platform na ito, Lord God, i-bless niyo po ito na gamitin pa ng Panginoon na marami pa po, Lord God, mga tao na maaabot, Lord God, ng radyo na ito, ng stream na ito, na marami pang tao na makakilala kay Jesus. Lord Jesus, sa aming pagpapatuloy, ikaw po ang ma-worship and magalak, Lord God, sa aming gagawin. Lord God, siningapon. Ini ang amon nga pag-ampo and pagpasalamat sa mahal na pangalan Jesus. Amen and Amen. Okay, so uulitin ko lang sa pagbasa, sabi dito sa John chapter 4 verse 23 to 24, "Yet a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in the Spirit and in truth. God is a Spirit, and His worshipers must worship in the Spirit and in truth." So, ang title, sininga hapon, mga abyan, mga listeners and viewers natin ngayong hapon, is Created to Worship
God. Created to worship God. Sino ang gin-create? Okay, so siyempre tayo yun. Okay, tayo. Created to worship God. Ginobra kita sang Ginoo nga mag-worship sa Kanya. Now, tingnan muna natin kung ano ang background sang salita ng Panginoon na binasa natin ngayon. Now, tingnan muna natin kung ano ang background. Okay? Para maintindihan natin. Okay? Now, ang background mga abyan na kung saan si Jesus Christ ay may na-encounter na babae. Okay? Na-encounter niya na babae at ang babae na ito ay Samaritan. Okay? Now, tingnan po muna natin yung context or historical context nito. Now, ang audience po dito ay walang iba kundi ang Jews and also ang Samaritan. Now, ang John chapter 4, isa po itong pinakamahalagang background na sinulat ni John. Malalim, no? At saka merong makikita natin dito na alitan, especially sa mga Hudyo and also sa mga Samaritano. So may alitan, okay, na nangyari dito. Now, saan o nag-umpisa? Kailan? Okay, now, nung sinakop ng Assyria ang Northern Kingdom, which is ang Israel, maraming mga Hudyo ang dinala sa pagkabihag. So marami ang dinala. Ang mga naiwan, ito yon. Ang mga naiwan ay nakipag-asawa sa mga dayuhan. Okay, nakipag-asawa sa mga dayuhan. Kaya nabuo ang mga Samaritans. So dyan po nag-start yung tinatawag na alitan. Okay? So dyan po nabuo kasi nakipag-asawa itong mga Jews na natira sa mga dayuhan. Okay, so dyan nabuo yung Samaritans. Oh. Now, ngayon, para sa mga Hudyo, itong mga Samaritans ay tinatawag na nilang half-breed. O half-breed. So, maiintindihan nyo naman siguro kung ano yung half-breed. Okay? Impure, no? Sa dugo. Okay? Bali, hindi na nila, parang ano na nila, hindi na nila especially sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. And ano pa, hindi na tunay na sumasamba sa Diyos. So, grabe naman talaga agad yung ng mga Hudyo. Okay? So, dahil dito, hindi na sila nag-uusap. Yan. So, yan ang nangyari alitan. So, hindi na nag-uusap ang mga Hudyo kag Samaritano. Now, ngayon, ang Galilee, tapos itong mga Samaritano, nandyan sila sa gitna. Like for example, Judea, tapos Samaria, and Galilee. Now ngayon, dahil may alitan ito sila, itong mga Jews, pagpupunta sila sa Galilee, hindi sila dumadaan doon sa Samaria, which is pinakamalapit. Okay? Ngayon, ang ginagawa nila, umiikot sila doon. Nagre-route. Nagre-route sila papunta ng Galilee. Imbis na yung pinaka malapit, no? Dadaan ka sa Samaria, tapos ang sunod niyan ay Galilee. Okay? So, meron pa silang tawag dito, yung mahaba or malayo na paglalakbay kasi malayo pa yung kanilang iikutan . Pero,
pasalamat tayo dahil sa John chapter 4, verse 4. Si Jesus talaga mismo, no? He had to pass through Samaria. Okay? So, si Jesus Christ talaga, meron talaga siyang tinatawag na intention. Hindi lang siya dadaan doon, kundi may intention siya. No? Tapos, yung nangyari doon, hindi yun aksidente. No? Hindi yun aksidente, kundi kalooban din yun ng Ama. Okay? Kalooban din yun ng Ama. Now, yan po ang background, mga abyan, sang John chapter 4. Okay? Now, pagdating naman dito sa verse 23 to 24, ito na yon. Si Jesus Christ, na-encounter niya itong tinatawag na Samaritan woman diin sa balon. Okay? And pagkatapos, nagkaroon sila ng usapan tungkol sa tamang lugar ng pagsamba. Okay? Nagkaroon sila ng tinatawag na usapan tungkol sa tamang lugar. Kung siin, bandagid ang tama nga pagsimba or pagsamba. Kung sa bundok ba o sa Jerusalem? Sa bundok ba o sa Jerusalem? Ngayon, itinuwid naman ito ni Jesus Christ. Okay? Itinuwid ni Jesus Christ yung maling pananaw ng babae. Okay? Yung maling pananaw ng babae. So, ibig sabihin na hindi lugar ang mahalaga pagdating sa pagsamba. Hindi lugar ang mahalaga, hindi ritual, no, ang sentro, kundi ano? Ang puso ang hinahanap ng Diyos. Okay? Now dito, malinaw na ipinapakita ni Jesus Christ na we were not created just to exist. We were created to worship God. Okay? Malinaw na malinaw, no? That we were not created just to exist. We were created to worship God. Now, sa ngayon, no, maraming mga tao na ang akala nila ang worship ay kanta lamang. Na maraming mga tao na ang akala nila, ang buong akala nila na ang worship ay sa Sunday lamang. Okay? Sa Sunday lang ba? And maraming mga tao na ang akala nila na ang worship ay nasa simbahan lamang. Sa simbahan lamang ba yung pagwo-worship? Pero ayon kay Jesus Christ, worship is who we are and how we live. Muna. So, 3 kabagay na i-share ko sa inyo ngayong hapon sang title natin na Created to Worship God. Number 1. Okay. Number 1, we are created to worship God. Yan. Okay? So, we are created. Tayo po ay ginawa ng Panginoon para mag-worship sa Kanya. Okay? So, ibig sabihin, ang worship ay para sa Diyos. Ang worship ay para lang sa Diyos. Okay? Ang worship ay para lang sa Diyos, hindi para sa atin. Hindi para sa tao. Ang worship ay dapat para sa Panginoon. Okay? Ano pa? Okay? Ang worship ay para sa Diyos, hindi para sa tao. Hindi para sa audience. Okay? So, hindi lang pala sa audience. Baka nag-worship ka dahil maganda yung boses mo. Para maano yung tao makatingin sa'yo na, uy, ang ganda ng boses niya. Hindi yun. Okay? Ang worship ay para sa Panginoon, hindi para sa tao, hindi para sa audience.
Pangatlo, hindi para sa sarili. Okay, tandaan po natin ha, ang worship po ay para sa Diyos, hindi po sa ating sarili. Oh, grabe, bakod-bakod din na si magkanta oh. So, iba na yung kinakantahan mo, hindi na ang Panginoon, kundi yung sarili mo na. Okay? Alam naman natin, no, maraming mga tao ngayon, no, sumasamba lang sila sa isang bagay lang. Okay? Sumasamba lang sila sa isang bagay. Sa number 1, pera. Pera, yes. Pero sabi ni Apostle Paul kay kay Timothy, money is the root of all evil. Yes. Pero hindi masama yung pera ha. Hindi masama yung pera. Pero kung ang tao, yung kanyang puso ay nakatuon na sa pera, yun ang masama. Okay, so lahat ay sumasamba sa isang bagay lang. Number 1, pera. Yes. Pangalawa, sarili. Sarili, gusto na ikaw yung ipipraise. Delikado yun. Okay? Delikado yun. Kasi ang pag-worship ay para lang sa Diyos. Okay? Ingatan po natin, tandaan po natin. Okay? So, ang tanong, mga abyan, mga listeners and viewers ngayong hapon ito, ang tanong, sino ang sinasamba mo? Ano ang sinasamba mo? Okay? Sabi sa Exodus chapter 20 verse 3, you shall have no other gods before me. Okay? You shall have no other gods. Pag ang puso mo ay nakatuon na sa isang bagay, like for example sa cellphone, iyan na ang Diyos mo. Kita mo, may mga bata ngayon na yung talaga sa cellphone, kapag kinuha mo yung cellphone, grabe, hibig at tangis. Kasi nakatuon na yung puso niya sa cellphone. Daw, parang ayaw niya nang mawala sa kanya yung cell. Ganun man din sa atin. Pero hindi masama ang cellphone, ha? Magagamit po yan. Pero kapag nakatuon na yung puso mo sa mga bagay-bagay na ito dito sa mundo, iyan ang Diyos. Sabi naman niyang Exodus chapter 20 verse 3, you shall have no other gods before. Okay? So, ganyan po mga abyan. So, ano po ang lesson? Worship shows who truly owns your heart. Okay? So, ano ang gagawin natin mga abyan? Sino ang first place sa tagipusoon mo, subong? Okay? So, tanggalin mo na yun, yung first place sa puso mo. Ilagay mo si Jesus Christ doon na siya yung first place sa tagipusoon mo. Okay? Tandaan po natin mga abyan. Okay? Worship Him not only with song. Okay? Hindi lang sa kanta. Hindi lang sa simbahan. Okay? Dapat, mga abyan, isurrender mo din ang buhay. Isurrender mo sa Panginoon. Okay? So, yan po ang pinakauna natin, mga abyan. We are created to worship God. Pangalawa is that true worship is in spirit and in truth. May daywa ka bagay dyan, mga abyan. In spirit and in truth. Basahin natin ulit.
Yet a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in the Spirit and in truth. Okay, so yan ang pangalawa natin. May daywa kabagay. Mga abyan, okay? So, ang pangalawa natin, true worship is in spirit and in truth. In spirit, unahin natin. In spirit, ibig sabihin, galing sa puso, mga abyan. Galing sa puso. In spirit, galing sa puso. Hindi dapat siya plastic. Okay? Diba? Alam naman natin yung tinatawag na plastikan lang. Okay? Hindi plastic, kundi dapat tuod-tuod galing sa puso. Okay? Hindi pakitang tao lang. Okay? Pwede ka namang nasa loob ng simbahan. Pero, wala naman yung puso mo doon. Okay? So, tinatawag yan na physically present, mentally absent. Okay? So, ara ka to sa church. Pero, gali ang tagipusoon mo to. Okay? Pwede ding ganito, hindi, pakitang tao lang. Diba? Kumakanta ka ng awitin para sa Panginoon. Pag may mga tao lang na dumadaan. Oh. Okay? So, yung mga tao naman, inigid nga tao ko, siya, tutugid sa Ginoo. Pag wala ng tao, grabe mamuyayaw. Okay? Grabe mamuyayaw. Lahat ng mga tatawagin. Okay, so hindi pakitang tao. Ang in spirit doon ay galing sa puso yung pag-worship. Pangalawa, ano yung pangalawa natin? Is in spirit and in truth. Okay, in truth. Saan galing? Galing sa salita ng Panginoon. Okay? Galing sa salita ng Panginoon at nakabase kay Jesus. Kasi minsan kasi yung pagkakanta, lahat ay parang nakatuon sa tao eh. Nakatuon lahat sa mundo. Hindi nakabase kay Jesus. Ganyan ang mag-worship. Ayon sa salita ng Panginoon, kag nakabase kay Jesus Christ. At ang worship, mga abyan, mga listeners and viewers natin ngayong hapon, hindi lang ayon sa feelings. Feeling mo lang. Pero di ganit. Gali to tuod-tuod gid. Nahalin sa iyang at tagipusoon. Nadala lang siya sa kanyang emosyon. Okay? Hindi gid tuod-tuod. Alam niyo mga abyan, may nakita akong na nag-aawit, no? Tinataas niya lang yung kanyang kamay, umaawit siya. Pagkatapos ang luha niya, grabe. Nung nakita ko siya na ganyan yung way niya, yung balahibo. Yung iba naman, grabe nag-worship, gatangis gid. So, ewan ko lang kung tuod-tuod ba gid. Ewan ko lang. So, ibig sabihin, hindi ayon sa feelings lang. So, itong daywa, mga abyan, listeners and viewers natin, hindi pwede itong i-separate in spirit and in truth. Dapat ito ay magkasama. Dapat ito ay magkasama. No, sabi dito sa
Romans chapter 12 verse 1. Basahin natin mga abyan. Sabi dito sa Romans 12:1. Sabi dito mga abyan, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Worship. Alam nyo itong Romans chapter 12, mga abyan, verse 1. Ito ay tinatawag na Christian living. Christian living. Ibig sabihin mga abyan, tuod-tuod din ang pag-worship. No? In spirit, galing sa puso, and in truth, ayon sa salita ng Panginoon. Okay? Now, what's the lesson, mga abyan? God wants real worship. Tandaan po natin, mga abyan. God wants real worship, not religious performance. Okay? God wants real worship, not religious performance. Okay? In application, when it comes sa pag-worship, mga abyan, check your heart. Okay? Check your heart. Pagkatapos, i-align mo ang buhay mo sa salita ng Panginoon. Okay? So, yan po ang pangalawa natin, mga abyan. Okay? Yan po ang pangalawa na. Una, balikan lang natin. Unang-una is that we are created to worship God. Pangalawa, true worship is in spirit and in truth. Then the last one, mga abyan, dito na tayo mag-i-end, no? Worship is a way of life. Worship is a way of life, not just a song. Why? Kasi balikan natin, sabi dito sa John chapter 4 verse 24, God is a spirit, and His worshipers must worship in the spirit and in truth. God is a spirit. Dahil ang Diyos ay espiritu, hindi siya confined sa building. Kaya nga, kinurek ni Jesus Christ ay yung babae, saan ba talaga magsisimba? Okay. Sa bundok ba? Sa lugar ng Gezerem? O sa templo ng Jerusalem? Na ngayon, kay ang Panginoon is spirit eh. God is spirit. Ibig sabihin, anywhere. Hindi siya confined sa building lang. Eh, paano kung walang building? Hindi ka makakapag-worship sa Panginoon? And then, hindi siya limitado sa schedule. O, yan. Minsan pa, ginagawa natin itong alibay natin. Wala kasi akong time eh. Ano kasi sa schedule ko, parang pigaduid sa schedule ko. Ang pag-worship sa Panginoon, hindi siya confined sa building. Hindi siya limitado sa schedule. Okay? Anywhere. Pwede kang makapag-worship sa Panginoon. I-share ko lang sa inyo mga abyan. Nung nag-IDC kami, Intentional Discipleship sa Manila, sa CCF. Okay? Sa CCF. Nung papunta na kami doon, siyempre may sasakyan. Ang nagmamaniho si Pastor Jugli Tupas. Pastor Jugli. Si Pastor Jugli, nag-pray.
Alam nyo ba na ang pag-prayer mga abyan is way of worship pa din yan? Nagpipray siya habang nagmamaniho. Pero mga abyan, yung pag-pray niya, hindi po siya nakapikit ang mata niya. Kasi naman, kung nakapikit yung mata niya, hindi, welcome to heaven na kami nun. Diba? Nagda-drive siya, pero nakadilat ang mata niya. Okay? So, first time ko nakita ko siya na nagpipray nga, nagmamaniho. Sabi ko, ang ganda ng pakiramdam. While nasa sasakyan kami, papunta kami ng EDSA eh. Kasi doon yung daanan, papunta sa CCF. Pagkatapos naman, si Pastor Joe, pray, si Ma'am, yung asawa ni Pastor Joe Bliss, pagkatapos si Ma'am Cherry, then ako dayo. Ang last, pray. Oh, kanami. Nami, gid first time ko to. Aratos ang sasakyan. So, ibig sabihin na ang pag-worship sa Panginoon ay hindi siya confined sa building. Hindi siya limitado sa schedule. Anywhere, kahit saan. Ito, yung ginawa natin ngayon. Abyan, isa din ito. Way sa pag-worship sa Panginoon. Kaya pasalamat tayo sa platform na ito, radio station na ito, na ginamit ng Panginoon na kung saan may live stream kag may radio. Na kung saan makapag-worship tayo through live streaming, through on air. So hindi naman ngayon Sunday. Oh, hindi ba? Hindi naman ito church. Pero, nandito tayo ngayon, binabahagi yung salita ng Panginoon. Okay? Why? Dahil ang Diyos natin ay Spirit. Kahit saan. Okay? Now, ano yung response natin? Okay, ano yung response natin dapat? Dapat mag-obey sa Panginoon. Okay? Worship happens when you obey. Ano ang gusto ng Panginoon? We are created for what? To worship God. Created to worship God. Ano pa? Serve. Service. Worship happens when you serve. And the last one is worship happens when you love. Kasi kung wala yung pagmamahal doon, hindi mangyayari yung tinatawag na worship mga yan. Okay? Hindi mangyayari. Now, basahin natin mga abyan dito sa Colossians chapter 3, verse 17. Basahin natin. Colossians 3:17. Ang sabi niya dito mga abyan, and whatsoever ye do in word or deed. Ibig sabihin kahit ano yung mga ginagawa mo, okay, sa salita man, okay, or sa mga ginagawa natin, and whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. Ang ibig sabihin niyan mga abyan, gawin mo lang ang lahat. Kahit ano. Okay? Gawin mo lang ang lahat. Kahit ano. Para lang mag-glorify ang Panginoon. Kasi ginagawa natin ito mga abyan, hindi na ma-impress yung ibang tao. Okay? Hindi ma-please yung tao. Okay? Kasi ganyan kasi minsan tayo gusto natin ma-please yung sarili natin eh. Gawin mo lang, no? Whatever you do, do it for the glory of God. Bahala na hindi ma-appreciate ng tao yung ginagawa mo. At least ginagawa mo yan in order na mag-glorify yung Panginoon. Okay? Kasi yung hindi man talaga ma-please tayo ng tao. Though yung nature natin is man-pleaser, yung gusto natin na tayo. Pero sabi ng Panginoon, do it
for the glory of God. Ginagawa mo yan para ma-please, ma-praise, mag-glorify ang Panginoon. Okay? So what's the lesson, mga abyan? Your daily life reveals your worship. Okay? Your daily life reveals your worship. In application, worship God. Okay, ito ha. Worship God at home. Worship God at school. O, pwede gali sa school. Bakit? Sa school, hindi ba nagpe-pray doon? Hindi ba umaawit doon? So, worship God at home, pwede sa bahay. Okay? Pwede sa school. Eto pa mga abyan. Worship God at work. Pwede pala. Pwede ka palang mag-worship sa trabaho. Ngayon, kung saan ka dinala ng Panginoon, saan ka nagtatrabaho ngayon, pwede ka palang mag-worship. Ang tanong, kaya mo ba? Cellphone mo, ara ang mga worship song mo dyan. Magpa-sounds ka. Kanta ka. Kahit na magsasabi yung ibang tao, andito na naman to si ano. Palitan mo yan. Hindi. Sabihin mo, wag. Bakit sabihin mo nagwo-worship ka sa Panginoon? Okay? Pwede pala sa trabaho. Pwede sa trabaho. Bakit? God is Spirit. Kahit saan, pwede kang mag-worship. Okay? So, muna ay ang application natin, mga tabihan. Worship God at home, at school, sa workplace, pwede kang mag-worship. Siyempre, kasali na doon sa church. Okay? Sa church. Pwede doon. Okay? So, hindi lang Sunday ang pag-worship. Anywhere. Okay? Sunday ka lang nag-worship, pagka Monday to Saturday, wala na. Hindi pwede yun. Okay? Every day, pwede kang mag-worship sa Panginoon. Okay? So, balikan natin mga abyan. Number 1, created to worship God. Number 1 is, we are created to worship God. Second, true worship is in spirit and in truth. And then the last one is, worship is a way of life, not just a song. Okay? So, hindi tayo nilikha ng Panginoon na walang purpose. Okay? May purpose ang Panginoon kung bakit tayo nilikha niya. Nilikha niya tayo para sumamba, mag-worship sa Kanya. Kung love mo ang Panginoon, worship Him with all your heart. Okay? Kung love mo ang Panginoon, worship Him with all. Then, let your worship overflow in love. Okay? And then, make worship as your lifestyle. Hindi lang Sunday. Okay? Make worship as your lifestyle. Okay? So, salamat mga abyan, no? Dito na nagtatapos ang ating study natin sang salita ng Panginoon. Created to worship God. Hopefully, mga abyan, na meron kang natutunan sa salita ng Panginoon ngayong hapon. Okay? Mag-pray muna tayo. Okay? Let's pray. Father, we praise you and thank you, O God, sa hapon ito. Thank you so much once again, Lord God, sa pag-remind mo sa amin sa tinatawag na true worship. Salamat, Lord God, dahil hindi lang pala ito nakakonfine sa building. Hindi pala ito limitado lang sa schedule. Kundi ang pag-worship namin sa inyo kahit saan. Why? Because you are God.
You are spirit, O God. Ibig sabihin, kahit saan. Pwede sa workplace kaming makapag-worship, pwede sa school, pwede sa bahay. And hindi lang po, Lord God, Sunday ang pag-worship. Every day, Lord God, pwede kang worship. Say. Sa anong paraan pwede kaming mag-worship? Through prayer. Pwede kaming mag-worship through reading your Bible, through your word. Tulungan mo kami, Lord God. Thank you so much, Lord. Dahil na-remind mo kami ngayong hapon. Salamat, Lord God, sa platform na ito, sa radio station na ito na ginamit niyo po, Lord God, na maisaliwalat, Lord God, ang salita mo sa mga taong hindi pa nakakarinig kay Jesus. Hopefully, Lord God, ang amon ng mga listeners and viewers, sining hapon, ikaw naman po, Lord God, mag-bless sa kanilang kabuhi. Lord Jesus, sa amon nga pagpadayon, sining hapon, Lord God, ikaw ang ma-worship kag, mapasalamatan. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Okay, mga abyan. So, may aragali nga sa aton di. Kag salamat sa mga nag-heart react, no? Sang aton nga programa sining hapon, okay? Unang-una kay Ma'am Sally Palomata Mapisa, okay? Salvation, no? Kay Ma'am Sally, ara ni sa UAA. Kag nakatsun-in gid ni siya. Kita mo na, kalayo-layo sa nga lugar. Kag nakatsun-in pa, no? Kita mo, amo gid na. So, magandang hapon, Ma'am Sally. No? Salamat sa heart react natin dyan. And also sa akon ni Migo. No? Migo na ako ni. Kay Pastor Richie Alcoran. Pastor Mig. Salamat, Mig. No? Kag basketball kita. Doon na. Sunod lang. Okay? And also sa aton nga tagapagsubaybay kid kay Ma'am Rose. Okay. Guyal. Okay, magandang hapon, Ma'am Rose. Salamat gabantay ini sang ni ngayon sang gasolinahan. Salamat din sang heart reaction. Okay? God bless you sa inyong lahat. Okay, mga abyan. So sa uman, no? Ari pagid. Ari pa. God bless me go. Mani. Palagi ni ni si Pastor Richie nga mag-basketball gid. Kay gusto siguro ni nga matry niya yung holy shot ko ba? Hindi. Okay, sige. God bless gid, no? And kay Ma'am Sally, amen. And also sa aton nga engineer at Bisaya na ni Dong. Okay? Kay siyempre sa sa Davao ni siya nagtatrabaho ngayon eh. So engineer, no? So halong kaugid sa pagtrabaho mo, no? So gapapray gid ni siya nga sang first niya nga trabaho nga daw grabe gid ka sako gid. Ang prayer ko sa sayo engineer nga gaan ka sang strength ng Panginoon na magamit mo lalo na sa pagtatrabaho mo diyan, okay? God bless you, engineer, no? Bisaya ka dong. Okay, and also kay Ma'am Rose, no? Sabi niya, good afternoon, Pastor Ariel. Okay, salamat. And sa uman mga abyan, ini ang inyong alagad, no? Sa kahanginan, inyong program host tining hapon, walang iba, Pastor Ariel, kag nagsasabing magandang hapon sa lahat and God bless you. Bye!